Welcome back to Scene Rundown. Panoorin natin ang Thanksgiving, Plymouth, Massachusetts. Sa gabi ng Thanksgiving, dumating si Sheriff Eric Newlon, Patrick Dempsey sa tahanan ni Mitch Collins at ng kanyang asawang si Amanda. Nagdiriwang din si Thomas Wright, may-ari ng mga tindahan ng Wright Mart, kasama ang kanyang bagong asawang si Kathleen at anak na si Jessica. Siya ay napupuot kay Kathleen at naghihintay na manood ng sine, kasama ang kanyang kasintahang si Bobby at kanilang mga kaibigan. Si Mitch ay manager ng isa sa mga tindahan ng Wright Mart. Siya ay dismayado nang malaman na tinawag siya sa trabaho para mag-duty sa maagang pagbebenta ng Black Friday, ang simula ng bagsak presyo at shopping season. Sina Jessica at Bobby ay sumama sa kanilang mga kaibigan, sina Evan, Gabby, Scuba at Yulia, para manood ng sine, ngunit nagpasya si Evan na huminto sa Wright Mart nang maipit sa traffic. Dahil may access si Jessica sa loob bilang anak ng may-ari, sinubukan ng mga kabataan na pumasok sa tindahan bago ito aktwal na magbukas. Sa labas, ang mga mandurumog na mga customer ay nagiging marahas. Kasama ang isang teenager mula sa isang karibal na paaralan, si Lonnie, na nag-uudyok ng kaguluhan. Habang nakikita nila ang iba pang mga kabataan sa loob at hinihiling na papasukin na sila. Nakita ng mga kabataan ang kaguluhan, kasama ang mga tao na idinidiin sa mga basag na pintong salamin. Sa sandaling masira ang mga pinto, isang stampede ng mga customer ang sumambulat, na may isang security guard na nagngangalang Doug ang tinapakan hanggang mamatay, at isa pang customer ang nalasing ang kanyang leeg ng basag na salamin. Sinubukan ni Bobby na tulungan ngunit nabali ang kanyang pulso pagkatapos na may tumapak dito. Si Amanda, na nagpakita upang maghatid ng isang bagay kay Mitch, ay natumba at nauntog ang kanyang ulo ng isang shopping cart, na pagkatapos ay nakakapangilabot na humila sa kanyang anit. Nahanap ni Mitch ang katawan ng kanyang asawa at niyakap siya sa kawalan ng pag-asa. At natapos ang kabaliwan pagkatapos magpaputok ng baril si Newlon sa kisame. Isang taon pagkatapos ng trahedya, ang Wright Mart ay naghahanda para sa isa pang sale. Si Mitch, na nagbitiw na sa kanyang trabaho, ay nagrally na ngayon laban kay Thomas at sa buong kumpanya matapos walang pag-aresto sa panahon ng stampede. Dahil ang security footage ay tila hindi gumagana ng gabing iyon, hindi na nakausap ni Bobby si Jessica o ang iba pa mula noong aksidente na nagtapos sa kanyang karera bilang isang pitcher. Si Jessica ay nagsimulang makipag-date sa isa pang kaklase, si Ryan. Habang nasa isang kainan, nakita ng mga kabataan si Bobby pagkatapos ng kanyang mahabang pagkawala. Pagkatapos nakita nila ang kanilang mga sarili na natag sa isang post sa Instagram. Galing sa isang taong tumatawag sa kaniyang sarili na John Carver mula sa isang sikat na pilgrim. Sa gabi sa restaurant, pinakita ang waitress na si Lizzie na nasa kaguluhan sa Black Friday at siyang may hawak ng cart na pumatay kay Amanda. Siya ay nagsasara ng tindahan para sa gabi. Isang mamamatay tao na nakasuot ng John Carver mask, pagkatapos ay inatake si Lizzie, nilaslas ang kanyang palad, at isinubsob ang kanyang ulo sa lababo na puno ng tubig bago siya idikit sa nakapirming pintuan ng freezer. Pinunit ni Lizzie ang kanyang balat sa pisngi upang makatakas pero hindi makatawag ng tulong. Nang subukan niyang umatras sa kanyang sasakyan, nalaman niyang kinuha na ni Carver ang kanyang mga susi at sinubukan siyang sagasaan. Sinubukan ni Lizzie na lumukso sa loob ng isang dumpster para lang si Carver ay banggain ito. Dahilan upang bumaba ang takip at nahati ang katawan ni Lizzie sa dalawa. Kalaunan ay ipinakita ni Carver ang kanyang pang-ibaba na kalahati sa ibabaw ng tanda ng Wright Mart para makita ng lahat. Nagsimulang imbestigahan ni Newlon ang pagpatay matapos malaman ang pagkakasangkot ni Lizzie sa riot. Tumutulong si Jessica sa pagsisiyasat sa pamamagitan ng pagbibigay kay Newlon ng security footage na nawawala mula sa gabi ng riot. Si Lizzie ay malinaw na nakikita sa kanila. Nagsisimula rin ang mga kabataan na pumili ng mga suspect tulad ni Mitch, na isa sa mas vocal na haters ng Wright Mart. O kahit si Ryan, dahil nakita siya sa footage na nakikipag-usap kay Doug bago nagsimula ang kaguluhan. Ngunit sinabi niya na siya ay bumibili lamang ng droga mula sa kanya. Isang security guard na nagngangalang Manny, na tumakas nang magsimula ang kaguluhan, ay naghahanda ng magbakasyon nang makarinig siya ng ingay sa kanyang bahay. Bagamat sinubukan niyang maging matigas, siya ay ibinaon sa tiyan gamit ang electric mixer ni Carver, na pagkatapos ay ibinalot ang isang garote sa kanyang leeg at ginamit ito upang putulin ang ulo ni Manny. Pagkatapos ay inistalk ni Carver sa gym si Lonnie at ang kanyang kasintahang si Amy na kasama niya sa riot.
Sinubukan ni Amy na ipakita ang kanyang mga kasanayan sa trampoline para kay Lonnie. Ngunit si Carver ay lumabas sa likuran niya at pinaikot ang kanyang leeg pabalik. Habang patuloy na tumatalon si Amy, nagdidikit si Carver ng kutsilyo mula sa ilalim ng trampoline. Si Jessica ay sumama kina Evan at Gabby sa high school habang si Newlon at ang kanyang mga opisyal ay nasa labas. Humiwalay si Jessica sa mag-asawa at inatake sila ni Carver at ginamit ang cellphone para papuntahin sa kanya ang dalaga. Sinubukan niyang habulin si Jessica, ngunit siya ay mabilis na nakatakas. Tinangka ng ama ni Julia na ilipat siya sa Florida, na may security guard na nagbabantay sa kanila. Pumasok si Carver sa kanilang bahay at binaril ang guwardiya at ang ama ni Julia bago siya mismo ang humabol kay Julia. Nalaman nina Jessica at Scuba na nasa panganib siya matapos siyang makitang inaatake sa pamamagitan ng video chat. Nakarating sila sa kanyang bahay, ngunit huli na dahil nakuha na ni Carver si Julia at pinaandar ang table saw. Inihagis siya sa ibabaw at inilabas ang laman loob. Napahawak na lamang si Scuba sa katawan ng kanyang kasintahan sa gulat. Nagpasya ang pulisya na akitin si Carver sa panahon ng Thanksgiving parade, kasama si Jessica at ang kanyang pamilya. Kasama rin si Scuba na pinasali dahil particular silang tinatarget ni Carver. Pagkatapos ng maikling protesta mula kay Mitch na tiyak na hindi ang killer, lumabas si Carver na nakasuot ng nakakatakot na clown na costume at pinugutan ng ulo ang isang turkey mascot bago naghagis ng mga smoke bomb sa karamihan. Habang tumatakbo sa gulat ang lahat, nagawa ni Carver na dukutin si Scuba at ang mga Wright. Nagising si Kathleen sa basement ni Carver kung saan inihahanda niya ito na parang pabo. Nagawa niyang palayain ang sarili at muntik nang makatakas, ngunit nahuli siya muli ni Carver at itinapon siya sa isang oven, kung saan siya ay niluto hanggang mamatay. Pagkatapos ay dinala ni Carver ang kanyang inihaw na bangkay sa natatakot na si Thomas, kasama sina Jessica, Scuba, Evan, at Gabby. Nagsimula si Carver ng livestream at binasag ang bungo ni Evan sa camera. Gumamit si Jessica ng singsing na nakuha niya mula sa isang lokal na drug dealer para mapalaya ang sarili. At ipinasa niya ito kay Scuba para makawala rin siya at atakihin si Carver. Nagawa ni Jessica na makatakas at maakit si Carver palayo sa iba. Tumakbo si Jessica sa kakahuyan at nakarating sa isang bodega ng parada. Natagpuan si Newlon sa labas na walang malay. At nang pumasok si Jessica sa loob, nakita niya si Bobby na naglalakad-lakad na iniisip niyang siya si Carver. Bagamat sinubukan nilang sundan siya na wala na si Bobby. Dumating ang pulis at ipinaalam kay Jessica na ligtas ang kanyang ama at mga kaibigan. Nang maiwang mag-isa si Sheriff Newlon kasama si Jessica, nakita niya ang mga amorseko sa kanyang sapatos. Ito ay katulad ng mga dinaanan niya sa kakahuyan, na nagsasabi sa kanya na si Newlon ang tunay na John Carver. Inamin niya ito, sinabing napuno siya ng paghihigante dahil nakipagrelasyon siya kay Amanda, na buntis nang mamatay siya. Buntis? What is 60 years old na yun ah? Anyway, sinabi rin niya na pinainom niya ng drugs si Bobby para isipin nila na siya si Carver. Pagkatapos ay isiniwalat ni Jessica na nag-livestream siya ng kanyang pag-amin. Pagkatapos ay sinundan siya ni Newlon at winasiwas ang isang palakol. Bumalik si Bobby upang iligtas si Jessica, ngunit habang sinusubukan nilang makatakas sakay ng kanyang truck, ikinabit na ito ni Newlon sa isang support beam upang pigilan silang umalis. Bago ito, nagsimulang hanginan o magpalaki ng parade float, si Jessica gamit ang flammable gas. Hinihintay niyang lumakad si Newlon malapit dito bago barilin ang float gamit ang lumang musket. Nagdulot ito ng napakalaking pagsabog na lumamon ng apoy kay Newlon. Kasunod nito, muling nakasama ni Jessica ang kanyang mga kaibigan. Habang naniniwala ang pulisya na tiyak na napatay si Newlon sa pagsabog dahil abo lamang ang kanilang natagpuan. Pagkatapos ay nakita ni Jessica kung sino sa tingin niya ang maaaring si Newlon, habang lumalabas ang isang nakamaskara na bumbero na may hawak na palakol. Kalaunan ay natulog si Jessica sa kama kasama si Ryan, kung saan nagkaroon siya ng isang bangungot na ang isang nagniningas na Newlon ay lumabas mula sa kanyang aparador upang salakayin siya. Thank you for watching. Please like and subscribe for more videos.